Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po! Ako po si Dr. Gary C. At nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Maganda po ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi ang pag-uusapan ay tungkol sa pampaganda. Beauty tips. Yan. I'm sure interesado kayo. At ayusin ko po yung paliwanag ko dahil alam nyo naman, pagdating sa beauty, hindi ako expert dyan. Okay? So, hindi ako expert pagdating sa beauty, ha? Baka mamaya, meron dyan sa inyo na after the video, susundin ko lahat ng tips ni Dr. C. At pag hindi ako gumanda, humanda siya. Babalikan ko siya! Ay nako, hindi ho. Basta, ako po meron po ako i-confess sa inyo. Alam niyo po, ako nag-umpisa mag-radyo 1998. At ako nagretiro, kung masasabi natin retiro, nung 2018 lang. So, 20 years ako sa radyo. Pero maniwala kayo, hindi. Sa loob ng 20 years ko, never po ako nag-lecture tungkol po sa beauty tips. Unang-una, panggurangski nga ako. At yung mga iba sa inyong mga thunders, baka hindi na kayo interesado sa pampa-beauty. Pero, nevertheless, mas maganda na yung handa kayo. Tandaan niyo po yung lecture ko, yung sa chocolate and sex. Di ba kailangan beauty ka pa rin para hindi kayo iwanan yung mister. Di ba? So ngayon, pag-usapan natin ng beauty tips, no? Unang-una, pag pinag-usapan natin ang beauty, syempre sasabihin nyo, depende yan sa mata ng tumitingin. Kasi minsan, hindi naman kagandahan, pero gandang-ganda naman si Loco. Minsan naman, sobrang ganda na, sasabihin pa, simple lang yan, no? So, depende yan sa mata ng tumitingin. Pero syempre gusto nating ayusin natin gawing mas presentable ang isang tao. So, babae man o lalaki, syempre interesado tayo sa beauty tips. So, ano pag-uusapan natin? Syempre, unahin natin sa skin. Kailangan glow. May glow yung mukha niya, no? Yung blooming, kumbaga. At pag tinignan mo, glowing glowing in the dark. Baka naman mapagkamala naman tayong horror niyan, no? Hindi po. Biro lang, no? So, glow, gusto natin. Smooth ang skin, syempre. Wala masyadong mga pimples, wrinkles, at kung ano-ano pa. Pagdating sa mata, syempre, beautiful eyes, no? Tapos, sa ilong, gusto nyo matangos. Yung lips siguro, gusto nyo yung mga ganyan. Ano ba yung mga lips na? Parang si Angelina Jolie, yung mga ganyan, di ba? Pero pag-usapan muna natin, ano yung mga pwede natin gawin para maging beautiful tayo. Unang-una, given na to, uminom na maraming tubig, madalas natin marinig. Siyempre, kung dehydrated ka, yung balat mo, tuyo. Kung senior ka na, marami ka pang wrinkles, lalo kang kukulubot niyan, di ba? Kumain ng tama. Nandiyan na yung kumain ng mga gulay, prutas. Iwasan natin yung mga mamantika. Iwasan natin yung mga taba-taba ng mga baboy. Di ba? Prutas, gulay, yan ang pala yung sinasabi. Ano pa? Matulog na maayos. At least, pilitin natin yung 8 hours kung kaya, di ba? Mag-exercise. Aba, ayan talagang lahat naman ng sakit, kailangan niya mga yan, di ba? Pero ano pa, bukod doon, para sa pagdating sa skin, siguro, kasama doon yung, pag nagme-makeup ka, okay, galing ka sa labas, make sure, pag uwi mo sa bahay, maghugas, alisin yung mga dumi, alisin yung mga, linagay mo mga, kung ano-anong mga pampakulay dyan, no? Mga eyeliner, kung ano-ano. So, given yan. Pero alam nyo po ba, pag pinag-usapan ng beauty, meron pong panlabas at panloob. Hindi po yung nakikitang ganyan. Ang sinasabi ko pong beauty, yung ano yung kinakain mo, may kinalaman sa, syempre, sa complexion nyo, di ba? So, tubig, importante. Pero meron po akong titip sa inyo. Pag internal, no, para ayusin natin yung panlabas, importante yung kidney nyo gumagana. Siyempre, kasi yung kidney, di ba, detoxifier, naalis yung mga dumi, mga waste product, kung ano-ano. So, kailangan ng kidney nyo healthy. Alam nyo po ba, na ang carrots, tsaka pipino, or cucumber, ay mga gulay
na pwede palang mag-glow ang skin nyo. Pero anong gagawin natin dito? Kasi nalaman ang carrots, cucumber, nag-alis ng mga toxic waste yan. Even yung mga mataas ang uric acid, pwede po yung carrots and cucumber or pipino, no? So, nakakaalis ng mga toxic waste. So, inom ka ng maraming tubig, linilinis niya ang kidney. At syempre, pag nalilinis po yung mga dugo natin, mga chances ng mga tinatawag na impurities, toxin, hindi lalabas sa balat natin yan. At nalilinis din yung internal organ. So, anong gagawin nyo ngayon dito sa carrots at sa cucumber? So, ito pong tip ko. Sa dalawang sukat ng carrots, isang sukat ng pipino. Gawin nyo pong juice. So, bumili kayo ng juicer. Okay. Alam nyo naman, ako naman, sa tagal ko naman na sa radio dati at sa Facebook, sa YouTube, binabasa ko na ngayon yung mga comments nyo. Kaya na-anticipate ko na yung mga tanong nyo So, ano yung mga posibleng tanong ngayon? Number 1, Doktor, paano yan? Wala akong juicer. Abay, sasabihin ko, mag-invest po kayo. Mas maganda yung meron kayong juicer. Dok, wala akong pambili ng juicer. Okay. Kung walang pambili, pwede pong blender. So, sa blender, syempre, pag linagay mo yung carrot saka yung pipino, haluan nyo ng konting tubig. Pero wag nyo na lalagyan ng asukal. So, ibe-blend nyo po yan. Kung gusto nyo, lagyan mo ng tubig malamig o kaya konting ice, di magiging shake yan. Pwede rin po yan. Pero syempre, na-anticipate ko na yung susunod na tanong nyo. Doktor, paano naman kung wala naman akong blender? Di syempre, sasabihin ko ulit, mag-invest kayo dyan kasi magagamit niyan sa pamilya, yung mga juicer at blender. Dok, mahirap buhay ngayon. Ano pong gagawin natin? Wala akong blender. Okay, hiwa-hiwain nyo na lang at kainin nyo na lang yung carrots saka yung pipino. Tapos sundan mo na lang ng tubig. Ayan, siguro pwede na yan, ha? Okay ba yung tip ko sa inyo? Okay. Ngayon, na-anticipate ko, sa tagal-tagal ko kasi alam ko na yung mga ikot ng mga utak niyo, yung mga tanong Dok, pwede ba yung carrot saka celery? Pwede rin naman, pero ang topic po kasi natin carrot saka yung pipino. Kung lalagyan mo ng celery, pwede rin naman. Kung gusto niyo po lagyan ng mangga, pwede. O kaya gawin mo made kasamang durian. Tapos samahan mo na rin ng Indian mango, saka lagyan mo na rin ng bagong. I-blender mo, i-juicer mo, pwede rin naman kung gusto niyo, ha? So, alam ko talaga yung mga tanong nyo, Tapos, susunod na tanong yan. Ito, tingnan nyo kung totoo, Siyempre, nasa isip siguro na itong mga nanonood. Kano kalaki kaya yung carrot saka yung pipino? Basta 2:1 ang bilang. So, usually, kung yung mga maliliit na, palagay lang natin, mga carrots na ganito kahaba, no? Tapos, medyo mataba-taba lang ng konti, parang hotdog, halimbawa. Di dalawang ganon, tapos isang pipino na halos ganon din ang size. Kung gusto nyo, kasing laki po ng paa ninyo, kung gusto nyo, pwede rin. Pero na-anticipate ko na naman yung susunod na tanong Ang susunod na tanong, Dok, paano naman magkakasya sa blender yan, Dok? so, hiwa-hiwain nyo, magkakasya na po sa blender yan. Tapos ang susunod na tanong, i-anticipate ko, kano kadalas naman iinumin yan, Dok, kung ginawa kong juicer? O kaya blender ko, o kaya kinain ko, kano kadalas kong kakainin yung carrots at pipino? Tama na po yung 3 times a week. So gawin nyo MWF or TTHS, meron kayong ihahanda na ganyan. Bakit hindi pwede araw-arawin? Hindi ko ipinapayo araw-araw. Bakit? Kasi po yung carrots, pag nasobrahan kain nyo yan, nagkakaroon ka ng hypervitaminosis A. At yan po ay dahil sa sobrang taas ng vitamin A ng carrots, dahil masustansya po yan pati sa mata, di ba? Sinasabi ang vitamin A ay maganda sa mata. Pag nasobrahan kayo niyan, pwede po kayo magkaroon ng paninilaw. So, tandaan nyo po yan, ha? Okay. Kasi ang A, vitamin A, kasama yan sa vitamin na A, D, E, and K. Ito yung tinatawag na ADEC. Ito yung mga nai-imbak sa inyong katawan. So, yan yung tinatawag na fat soluble. Okay? So, kailangan tandaan nyo, huwag masasobrahan, ha? Okay. Then, diniscuss ko na yung iinumin mo, yung panloob para gumanda ka palabas. Ano naman yung panlabas naman? Yung gagawin mong papahid-pahid mo sa mukha mo, yung mga ganyan, no? Ito po ang nalaman. Kailangan siguraduhin ko itong tinuturo ko dahil baka mamaya, pag hindi kayo gumanda, ako'y sisihin nyo pa, nakakahiya, no? So, external naman, how to make your face glow.
naturally. Ayan. So, milk and honey. O, pakinggan nyo po ito, ha? Milk and honey. So, gatas, tsaka yung honey. Ano ba yung honey? Pulot ba yan? Pulot, no? Ay, bakit kaya tawag na pulot gata? Honeymoon siguro, no? So, honey. So, anong gagawin nyo ngayon? Sa isang kutsarita na honey, o kaya kung wala kang honey, single ka, wala kang honey. So, pwede ka na siguro gumamit ng asukal na puti. So, isang kutsaritang asukal na puti o kaya isang kutsaritang honey, ihalo nyo po sa 2 kutsaritang gatas. Okay. Ihalo nyo po yon at magdagdag kayo ng 1 kutsarita ng harina o kaya cornstarch. Ihalo-halo nyo po yon at parang magiging paste po yon. Okay? Ang ibig sabihin ng paste, hindi po yung paste. Ang paste parang malagkit-lagkit, tomato paste, di ba? Parang ganon. So, magiging parang malapot yun, di ba? Ngayon, pag hinalo nyo yun po yung papahid nyo sa mukha nyo, ikalat nyo lang sa mukha nyo, make sure lang na nakapikit kayo, okay? Baka langgamin kayo. So, lagay nyo sa mukha nyo ng mga 10 to 15 minutes. Ibabad mo, maski na 20 minutes. Huwag naman masyadong matagal. Tama na po yung mga 15 to 20 minutes. Okay. Tapos, banlawan nyo po ng bimpo o kaya ng tubig na mainit-init. Huwag naman yung kumukulo. So, warm lang po, ha? So, gawin nyo po yun. Ano naman purpose niyan? Nalaman niya na pwedeng tumulong para maging smooth ang skin ninyo. Pag kinaskas mo pa nga ng konti yan, dahil doon sa may asukal, kung asukal lang ilalagay nyo, parang buo-buo, para ka nag-exfoliate ng balat. So, try nyo po yan. It nourish your skin. Ngayon, in-anticipate ko naman yung tanong nyo. Siyempre, lagi akong, one step ahead. One step ahead. So, ano yung mga posibleng tanong? Number 1 ang tanong, Doc, anong klaseng gatas ang gagamitin? Oh, di ba? I'm sure meron sa inyo ganyan ang tanong, Doc, anong gatas ang gagamitin? Siyempre, mamimili ka na. Full cream milk ba yan? Yan ba ay non-fat milk? Skim milk? Maski ano pwede. Huwag lang yung condensed milk. Kasi pag condensed milk, mas magandang gamitin yan sa fruit salad. Okay? Okay. So, tandaan nyo po yung sinabi ko, ha? Ngayon, ang susunod na tanong. Ito, sinisigurado ko yan, Kaya palagi pag magle-lecture ako ngayon, ang aking lecture may parang sagutin ko na yung mga posibleng tanong. Ito, Doc, sabi mo gumamit ng asukal na puti o kaya honey. Paano yun? Diabetic ako. Ayan, kita nyo. Alam ko na yung itatanong nyo hindi naman po kakainin Papahid lang halo nyo lang at papahid ha? Baka naman minsan pinahid nyo na pagkatapos gumanyan ka pa. Naku, bawal po yun. Baka magka-diabetes po kayo. So, honey yun, saka asukal Okay. Kita nyo, sinabi ko pinaghandaan ko tong lecture na to Susunod na mga pampabeauty tips, no? Di tapos na tayo sa skin. Okay. Susunod, yung mata. Siyempre, isang concern yung mga eye bag, di ba? Yung nangingitim. Ako minsan, ganyan Pag paniyang sagot ko sa mga tanong ninyo sa Facebook saka sa YouTube, abay, mahapdi mata ko, namamaga. Okay? Lalo na pag medyo kulang ako sa tulog. Okay. So, ano naman ang pinakasimple pagdating sa eye bag, no? Ang pinakasimple, at I'm sure marami na nakakalam yan, yung pipino. So, yung pipino, hati-hatiin nyo po siya hanggang sa maging parang bilog, ganyan. Tapos, mas maganda kung ito'y nasa loob ng refrigerator o kaya kung nabili mo hindi malamig, halimbawa, fresh yung binili mong pipino, galing sa palengke, inuwi mo, kaya sa supermarket, hiwa-hiwain nyo po siya, pabilog, di ba? Circle. Tapos, ibabad nyo po sa isang baso na may tubig at lagyan nyo ng yelo. Hayaan nyo lang muna ng mga 5 minutes doon to 10 minutes. Then ngayon, yun ang kunin mo ngayon. At ilagay nyo ngayon dyan sa mata nyo. Pag hindi na malamig, edi yung isa naman. Okay, babad nyo ulit. Pero mas maganda yung tumatagal ang lamig at least 15 to 20 minutes. Kung nasa bahay lang po kayo, gawin nyo po yan ng 3 beses sa isang araw. Siguro sa almusal, sa tanghalian, at sa hapunan. Para hindi po kayo malito, di ba? Pag 3 times a day, alam nyo kasi, umagaan, tanghalian, hapunan Siba talaga yung ba no? So, yun. So, yun pong gagawin nyo. Tandaan nyo maganda, malamig At relaxing po yan. So, yung mga nanonood sa atin ngayon, na mahilig mag-computer, palagi naka-online, tandaan nyo po,
nakaka-strain ng mata yung palagi ka nakatingin sa laptop mo, sa tablet, o kaya sa iPhone. Even manood ng TV. Yung iba sa inyo, antok na, masakit na yung mata, mahapdi na, lumuluha na, ayaw pa tapusin yung K-drama na pinapanood. Di ba? Uso kasi ngayon yung mga Netflix saka HBO, kung ano-ano, di ba? So, yan po yung mga tip ko. Ngayon, natapos na tayo sa balat. Natapos na tayo po sa mata. Ngayon, puntahan natin yung buhok. Siyempre, di ba? Usually, ang kagandahan ng babae, nakikita mo sa ganda ng kanyang buhok. So, ano po yung mga kadalasan na kondisyon ng buhok ng isang tao? May dry hair, oily hair, meron naman dry na, may balakubak pa, di ba? So, ito pong tip ko, may kinalaman naman sa beauty na kasama po yung ating buhok. Yan. Ito po ang pinag-uusapan na buhok, hindi po yung buhok dito, ha? Okay, so, dry hair muna tayo. Sa mga may dry hair po, yung tuyo ang buhok, palagi na lang nakita mo, parang ang gulo-gulo, parang basta magulo, yun na yun. So, pag dry hair, ang kailangan nyo pong ingredients ay olive oil, tsaka egg, itlog. So, gawin nyo sa 3 kutsara ng olive oil, maski virgin o hindi, pwede, basta olive oil, 3 kutsara, halo nyo po 2 itlog. Kasama po yung dilaw, pati yung puti. Huwag ka mag-alala, hindi naman tayo gagawa ng leche plan at hindi naman tayo kakain ng maraming itlog, no? So, ihahalo nyo po yon kasama yung oil, yung olive oil. Haluin nyo maigi. Ano tawag nyo ganon? Ano tawag nyo? Ano? Pakiano nga sa stir. Kasi kala ko may magsasabi, batiin okay. So, alam nyo na, yung iba sa inyo, madudumi isip, di ba? Okay. So, yun po ang gagamitin nyo. Ipapahid nyo sa buhok nyo. Okay? Pahid nyo, buong buo, pati anit pwede. At ngayon balutin nyo ng konting cellophane, hayaan nyo lang po ng mga 15 to 30 minutes pwede. Then after that, banlawan nyo po. Pansinin nyo po. Pagkatapos nyo po banlawan yung buhok nyo, abay, parang torta! Hindi, biro lang. Pero parang ganun pag prinito mo yung ganun lalabas yun Kung nagtitipid ka nga, pwede mong ganyan Tapos ngayon, nasaan na ba yung kawali? Diretso mo na, pwede rin. Pero huwag nyo gagawin. Masama yun. Baka malasong kayo sa sarili nyong buhok. Okay, so yan po yung sa dry hair, pero paano naman kung oily ang buhok mo? Siyempre, gusto mo naman mabawasan yung pagka-oil, di ba? Pag oily naman, ito naman ang kailangan. Apple cider vinegar, tsaka lemon. So, sa 1/4 cup, imagine nyo po, 1/4 cup. Kumbaga sa baso, kung ganyan karami yung isang baso, itong cup, 1 ganyan, half ganyan, di 1/4, ganyan lang. Okay. So, sa ganyang karami po na apple cider vinegar, lagyan nyo po ng isang lemon. Squeeze. Tapos kung pwede, graded pa. Sama mo yung balat. I-graded nyo. Ano ngayon gagawin nyo ron? Yun namang ipapahid nyo sa buhok nyo. Okay? So, makakatulong yan to lessen the oil. Okay. So, biro mo, itong mga tinuturo ko, simpleng-simpleng beauty tips. Baka dahil dito, hindi ka naiwanan ni Mister, di ba? Anong malay mo, di ba? So, baka, darling, parang gumanda buhok mo ngayon, darling, So, di siyempre sasagot ka, Mrs. Buhok lang ba? Sabihin niya, siyempre, pati ikaw, darling. Di ba? Nako. Tapos, subukan nyo po yon. So, ganun din ang babad. Ibabad mo 15 to 30 minutes. Then, banlawan nyo lang ng tubig. No need to use any conditioner or whatever. No, hayaan mo lang siya. Okay. Ngayon, paano naman kung dry na yung buhok mo, may balakuba ka ba? Ayan, nako. Siyempre, sa mga lalaki, hindi naman babae lang ang may balakubak, pati lalaki nga, di ba? So, pag ikaw naman ay dry ang buhok, tapos may balakubak, ang ihanda mo, ito naman. Banana, saging na hinog, saging na hinog, honey, saka almond oil. Kung mahirapan ka maghanap ng almond oil, pwede naman din yung olive oil or virgin coconut oil. So, anong gagawin natin? Kalahating saging lang, pwede na. Hindi naman kailangan marami. Kalahating saging. Tapos, 2 kutsara ng honey. 2 kutsarita, sorry. Then, lagyan mo lang ng few drops. So, 1 kutsarita rin ng olive oil. Halu-haluin mo rin yon. At yan ang iano mo sa anit. Kukuskusin mo sa anit. Okay? Pwede rin po yung virgin coconut oil. Kung wala kayong olive oil, pwede rin po yan.
So, yan naman ang gagamitin yung formula. Ulitin ko, banana, kalahati lang, 2 kutsaritang honey, at almond oil, o kaya olive oil, o kaya virgin coconut oil, mga 1 kutsarita. Halu-haluin mo, yan ang ikukuskus nyo sa anit. Hayaan mo lang ulit, 15 to 30 minutes. Mas maganda kung nakatakip ng cellophane, no? O plastic. Alam nyo na ibig ko sabihin. Okay, yung pang shower cup na ginagamit. Okay. And lastly, na tip ko, yung para sa pampaputi ng underarm naman. Siyempre, kung maganda ka, pag ganyan mo naman, kulay itim yan, turn off din si mister, di ba? So, pampaputi naman. Ang gamitin nyo po, lemon. So, hatiin mo yung lemon. Pag maliligo ka, mga 5 minutes lang kukuskusin mo yung lemon. Yan. Medyo mahal daw ang lemon. Kung walang-wala ka, pwede na yung kalamansi. Dok, kalamansi, ganun din? Ganun din. 1 o 2 siguro kailangan mo, bawat kili-kili, di ba? Ngayon, kung talagang walang-wala ka, pag ginamit mo ngayon yung kalamansi sa lemon, lagay mo sa rep. Kinabukasan, gamitin mo ulit. Pero, huwag niyong kakalimutan na hiwalay nyo po. Kasi baka dumating si mister o anak nyo, gumawa siya ng lemon juice o kaya calamansi juice. Nagkaloko-loko na tayo, ha? Tandaan nyo po yung sinabi ko, ha? Hiwalay nyo. Pero makakatipid ka, ilan ulit mo magagamit yon, di ba ba? Ayan. So far, nag-enjoy ba kayo? Subscribe po kayo, ha? Yung iba sa inyo, napansin ko, nanood, pero hindi nag-subscribe. Subscribe, tapos mag-comment kayo sa baba. Thumbs up nyo kung nagustuhan nyo yung lecture ko. Ngayon, in-anticipate ko na naman yung sasabihin nyo. Doc, paano naman yung ilong? Buhok, maayos na. Maayos na yung balat, walang eye bag. Tapos, pati kili-kili, shiny and glowy na, maputi pa. Bakit naman yung ilong? Paano gagawin natin, Doc? Medyo naka-flare. Parang Mike Enriquez. Naku, magalit. Baka magalit si Mike Enriquez sa akin. Alam nyo, may kaibigan akong Bombay. Sabi niya, ang kaibigan ko, si Shami, sabi niya, you know, when we're kids, our parents always do this while we're infant. Sabi niya, sabi ko, totoo ba yan? Totoo daw. Yung mga Indian daw, ginaganyan daw yung ilong nila nung bata. Nakalagay daw dyan sa lap ng nanay, tapos ginaganyan-ganyan yung ilong. Kaso, ang problema, paano ko may tuturo sa inyo, panay matatanda na kayo? Sa bata lang daw effective yun . So, wag na natin pag-usapan yon. Pumunta na lang kayo doon sa nagpapatangos ng ilong dahil wala pong natural remedy sa pango. Ayun ko ba? Sabi nga, di ba ang Pilipino, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay charot. Pango! Biro lang, Maglagay na lang kayo ng clip dyan o kaya daanin nyo na sa konting daya. Alam ko, yung mga nung nandun ako dati sa radio, pag telebike, sinalagyan kami dito ng guhit Pampatangos daw ng ilong yon. Lagyan nyo na lang guhit, okay? So, gawin nyo po yan, baka makatulong sa inyo. Ngayon, nagustuhan nyo ba yung lecture ko? Ngayon, ang tanong, gawin nyo po lahat yan, after 2 weeks, balitaan nyo ko, 2 weeks, na gawin nyo po yan, na okay yung buhok ko, nawala yung mga balakubak, nawala yung dryness ng hair ko. Yung eye bag ko, Doc, medyo gumanda, saka blooming daw ako, sabi ng asawa ko. Balitaan nyo ako after 2 weeks. Dito rin, dito sa comment box. Ngayon, after 2 weeks, pag meron po sa inyo nagpunta dito sa aking video at naglagay doon, Doc, sinungaling ka. Walang nagbago. After 2 weeks, sinunod ko yung mga sinabi mo. Puros kakalokohan, doktor! Ito lang mapapayo ko sa inyo. Maaring effective sa iba, pero hindi effective sa inyo. Pero huwag niyong sabihin na hindi effective. Tandaan niyo po yan. At ang isa pang payo ko, kung ginawa niyo lahat yan at wala pa rin nangyari, may isa pang paraan. Pumunta sa pagandahin niyo po ako. Maraming salamat. Salamat po sa lahat ng mga nanood. Sana po may na-share po ako sa inyo. At sundin nyo. Anong malay nyo? Yan na maging secret ninyo. Okay? So maraming salamat po. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong beauty expert. Bye-bye!